Marahil balak mong mag-exam sa EPS topic this year at isa ka din ba sa hindi alam kung saan magsisimulang mag-review o ano lang ba dapat ang pag-aralan para makapasa? Kung isa ka sa mga nalilito at naguguluhan kung paano magsimula at hindi alam kung ano yung mga dapat aralin, ang video na ito ay para sa'yo. Sa video na ito, malalaman mo kung ano lang ang mga dapat mong i-review para hindi ka ma-overwhelm at mahirapan sa sobrang dami ng dapat pag-aralan at para mas tumaas ang chance mo na makapasa sa EPS topic exam. At ang mga lessons na ito ay hinati ko sa 7 parts para mas madali mo lang ito pag-aralan at para hindi mo naisipin kung ano yung pagkakasunod-sunod, and at the same time, bibigyan din kita ng mga tips kung paano mo ito pag-aralan. Then make sure na tapusin mo ang video na ito kasi meron pa akong ibibigay na reviewer para sa'yo. So without any further ado, part 1, familiarize the interrogative questions. Ito yung mo, musun, myot, we, odi, otoke, onje at olmana. Mahalaga na alam mo ang mga ito kasi mas madali mong matutukoy sa mga choices ang dapat mong isagot. At para madagdagan pa ang idea mo about dito, sasabihin ko sa iyo kung ano ang hinahanap na sagot sa bawat isa. Kung nabasa mo sa question is mo, musun o mur, ibig sabihin ang isasagot mo dito ay bagay o pangyayari. Kung we naman ay ang hinahanap dito ay ang reason o dahilan bakit ginawa o nangyari ang isang bagay o action. So karaniwan ang sagot dito ay makikita bago ang kriso at temone. Kung odi naman, ang sagot dito ay lugar. So i-familiarize mo yung mga places, hindi lang yung salita, pati na rin yung mismong picture kasi minsan picture yung itatanong. Kung onje naman, dapat ang sagot mo dyan ay date or kung anong araw o buwan. Madalas merong calendar na ipapakita sa'yo, tapos yung sagot sa tanong ay makikita mo din sa mismong calendar. Basta ang kailangan lang ay alam mo na magbasa ng date. At kapag time naman yung tinatanong, karaniwan ang mababasa mo ay myot. Halimbawa ay ganito, 지금은 몇 시예요? Kaya dapat alam mo din kung paano bumasa ng oras. Kung otoke naman ay kung paano ginawa o nangyari ang isang bagay o pangyari. And lastly, olmana. Ito naman ay duration ng isang pangyari. Kung gaano katagal o kabilis ginawa yung action. For example, 집에서 회사까지 가는데 얼마나 걸려요? So, ibig sabihin, how long it takes to go to work from your home. At yung common na ginagamit kapag ang tinatanong ay yung presyo ng isang product ay 얼마예요? Ibig sabihin, how much is this? So, kapag kabisado mo na ito, ay napakalaking advantage mo na yan sa exam. Kasi isipin mo, kahit hindi mo pa natatapos yung buong question, meron ka na agad idea kung ano yung sasagot sa tanong. At ito yung 3 tips ko sa'yo kung paano mo masasagutan yung tanong sa reading test. Napakahalaga nito kaya dapat wag mo din itong kakalimutan. Number 1, mahalaga na naintindihan mo yung tanong, kung ano yung hinahanap na sagot sa question. Kaya mahalaga na kabisado mo itong part 1 para magawa mo yun. At number 2, unahin mo palagi yung mga madadali. Ihuhuli mo naman yung medyo mahirap sagutan gaya ng mga long paragraph, yung mga paragraph at iba pa na alam mong kakain ng madaming oras. Kasi keep in mind na may time limit sa pagsagot at ganoon din sa listening part. And number 3, huwag kang matataranta once na nag-start na yung oras ng exam. Huwag kang ma-pressure kasi kung relax ka lang sa pagsasagot mo, mas magagamit mo ng maayos yung oras mo at makakapag-shade ka din ng maayos. At yung ginawa ko dati nung nasa room na kami at naghihintay ng proctor namin sa exam, nire-relax ko lang yung isip ko that time kasi kinakabahan din ako noon. Iniiwasan ko na ma-mental block during the exam kasi normally kapag hindi relax yung isip natin, doon tayo nakakalimot lalo na kapag napipressure tayo. So mahalaga din na sanayin mong maging kalmado during the exam. Huwag mong apurahin kasi yung 1 minute per item is mahaba na rin yun lalo na kung susundin mo itong mga tips ko sa'yo. Kasi ako natapos ko yung reading test before na may natitira pang 10 minutes sa time namin noon at may kumpiyansa ako na madami akong tamang naisagot doon. Although yung iba tinambahan ko na lang pero okay lang yun kasi ang mahalaga alam ko sa sarili ko na mas marami yung tama kaysa sa mali. So make sure na ma-familiarize mo muna ito. Then part 2, memorize verbs, nouns, adjectives, and adverbs. So sa part na ito, ang pag-aaralan mo lang ay yung madalas ginagamit sa trabaho at sa mga daily conversations. So para magkaroon ka ng idea dito, nag-provide na ako ng mga pwede mong idagdag sa mga i-review mo na nasa description at pwede mo yung i-download for free pagkatapos ng video na ito. At ang payo ko sa'yo kapag nagme-memorize ka na, huwag mong bibiglain. Dapat pa konti-konti lang. Kahit 5 words lang bawat araw, ayos na yan. Ang mahalaga, ma-familiarize mo yung salita at kung ano yung ibig sabihin. Lagi mong tatandaan na it takes time ang pag-aaral ng Korean language at hindi pag madali yan. Kung makapag-memorize ka na ng 100 words sa bawat isa, ay sa tingin ko sapat na yan. Dagdagan mo na lang yung reviewer na makukuha mo mamaya. Then pwede ka nang lumipat sa next part which is part 3, Korean conjugations and sentence connector. Ito yung past, present, and future conjugation. Adjective at verb ang karaniwan na kinukonjugate pero I suggest na mag-focus ka lang muna sa verb conjugation
description. At dahil ayokong mahirapan ka sa part na ito, gumawa na rin ako ng mga examples na nasa description din. I-download mo na din yun para maging reviewer mo. So, sa tingin ko mabilis mo lang matututunan yan kasi may pattern naman. Basta mag-focus ka lang sa gagawin mong pag-aaral at kapag kabisado mo na kung paano i-conjugate yung verb into past, present, and future tense, pwede mo nang isunod agad dito yung mga sentence connector. So, may iba't ibang klase ng sentence connector. Depende kasi sa context at situation yan. Kaya para hindi masyadong humaba itong video na ito, gumawa na lang din ako ng detailed explanation na nasa description din. Kunin mo na lang mamaya pagkatapos nitong video na ito. So, part 4, how to read numbers and use Korean counters. Sa part na ito, kailangan mo nang matuto magbilang. Dalawa ang klase ng pagbibilang ang meron ang Koreans. Ito yung Sino-Korean numbers at Native Korean numbers. Halimbawa ng Sino-Korean numbers ay Il, I, Samsa, O, Yukchil, Parkuship. At sa Native Korean numbers naman ay Hana, Dorset, Net, Tasot, Yosot, Ilgo, Fyodor, Aho, Fyol. At merong explanation pa dito kung saan lang pwede gamitin ang Sino number at saan naman ang Native Korean number. At meron naman ito sa book 1 if meron ka. At kapag na-familiarize mo na kung paano magbilang, pwede mo nang isunod ang tungkol sa mga Korean counters. Sa bawat bagay, hayop, pagkain, o kahit sa tao ay merong counter unit na ginagamit. At kung sakaling self-study ka, gumawa na rin ako ng detailed reviewer about dito na nasa description din. At i-download mo na lang din yun mamaya. Lahat ng yan ginawa ko para sa'yo para hindi ka na maghanap. Part 5, time, months, and days. Dito sa part na ito, pag-aaralan mo kung paano bumasa ng oras, petsa, at araw. So sa oras naman ay ganito ang tamang pagbasa. Halimbawa, ang oras ay 11:25 AM. So in Korean, 오전 11시 25분. So i-breakdown natin para mas maintindihan mo. So yung 오전 ay yung AM at kung PM naman ay oho ang ginagamit. And then kapag sa hours naman, ang ginagamit sa pagbasa ay Native Korean numbers. Kasi yoran yung ginamit. And then yung shi naman ay yung classifier na ginagamit kapag babasa ng hours. Tapos dito naman sa minutes, ang ginagamit sa pagbasa ay Sino-Korean numbers which is Iship-u. And then yung itong classifier na ginamit sa minutes ay bun. At kapag sa seconds naman ay cho ang ginagamit. Halimbawa ay samcho, ibig sabihin 3 seconds. So ganyan ang paraan ng pagbabasa ng oras sa Korean. At para malaman ko kung naintindihan mo itong part na ito, subukan mo ang sagutan ito at i-comment mo na rin sa baba. Sa months and days naman ay kailangan marunong ka naman magbasa ng calendar o ng petsa. So unahin ko na yung days. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Sa Korean, kapag ang pinag-usapan ay araw o days, ang keyword mo dyan ay yuil. At ganito mo siya babasahin. Woryuil, Hwayuil, Suyuil, Mukyuil, Kumyuil, Tuyuil, and Iryuil. Ganyan lang yan kasimple kaya madali mo lang ito mga kabisado. Para malaman ko kung naintindihan mo ito, subukan mo ngang i-comment ang tamang sagot sa tanong na ito. 오늘은 무슨 요일입니까? 오늘은 무슨 요일입니까? Comment mo yung sagot mo sa baba. Tapos sa months naman, kailangan kabisado mo na yung Sino-Korean numbers kasi yun na yung gagamitin sa pagbabasa ng buwan. At ang keyword naman dito ay wol. So January is irwol, February is iwol, March samwol, April sawol, May uwol. Sige nga kung nagigets mo na, ikaw ang magtuloy hanggang December. Comment mo dyan sa baba para makita ko kung naintindihan mo na. At dahil lumabot ka pa rin hanggang sa part na ito, pinapakita mo lang na talagang gustong-gusto mong matuto at makapasa sa exam. At yung ganyang attitude ang dapat maging consistent sa sarili mo. Yung gustong matuto. At dahil dyan, ibibigay ko na rin sa iyo yung pinaka-importanting vocabularies about dito sa mga lessons na ito na mataas ang chance na lumalabas sa exam which is kasama na rin sa list na nandyan sa description. Part 6, Tools, Directions, and Signage. So sa exam, may mga item na merong picture ng isang tool. Tapos dapat may sagot mo yung tamang pangalan o tawag sa tool na yun. Kaya make sure na ma-familiarize mo yung mga common tools na ginagamit sa manufacturing, construction, farming, and fishing industry. And then sa direction naman, may tanong doon na kung nasaan banda yung isang bagay o saang direction yung tinutukoy ng conversation. Kaya dapat alam mo yung mga directions such as wenjuk, urunjuk, wei, are, konde, twie, ape. At karaniwan, merong map tapos doon mo din makikita yung sagot. Malaking advantage mo yun para masagot mo yun ng tama. At yung mga signage naman, karaniwan sa mga workplace, public transportation like bus and subway. Part 7, Test Questions, Keyword. So ito yung isa sa pinakamahalaga kasi kapag na-familiarize mo ito, madali mo na lang maintindihan yung bawat tanong sa exam. So make sure na pag-aralan mo itong mabuti. Kinuha ko na lang yung mga important keywords na dapat mong makabisado para madali mo lang siya pag-aralan at maiintindihan mo agad kung ano yung ibig sabihin ng tanong. So ipapakita ko sa iyo, then i-take note mo na lang or screenshot para at least meron ka ng sariling kopya at may dagdag mo na sa mga importanteng lessons na dapat mong i-review.
At kung nakatulong ang video na ito sa'yo, please like this video and share mo na rin sa mga kaibigan mo at kakilala na nag-aaral din ng Korean for EPS topic exam para makatulong ka din sa kanila. At paki-comment mo na din sa baba kung ano yung mga nagiging struggle mo sa pag-aaral mo ngayon. At kapag pinag-aralan mo na lahat ng natutunan mo ngayon sa video na ito, kapag nag-commit ka sa pag-aaral mo ng Korean, mataas ang magiging chance mo na makapasa sa exam. And disclaimer lang no, hindi yan sapat para maging fluent ka in Korean. Ang goal natin dito is kung paano ka lang makapasa sa exam at kung ano lang yung mga dapat mong pag-aralan. Saka mo na hangarin yung maging fluent o magaling magsalita ng Korean kapag nandito ka na sa Korea. And I suggest na bigyan mo talaga ito ng sapat na panahon. At pwede mo nang makuha yung mga reviewer dyan sa description para meron kang personal na guide para sa pag-aaral mo. Ang magiging problema mo pa is kung paano ka magmamanage ng time mo sa pag-aaral o kung paano ka magiging consistent dahil sa maraming distractions sa paligid natin, especially yung social media at mobile games natin. So good news dahil meron na akong practical tips kung paano ka mag-aaral ng Korean na hindi kailangan ng madaming oras at nandito na yan sa video na ito. So see you in this video and thank you for watching.